petition by the people before the Supreme Court against the impeachment? Well, eto na naman tayo. Sorry. Okay. Game. Go ahead, sir. Okay. Wow, na-shock tayo doon. Hindi. No, so eto na naman tayo. Tumakbo na naman sa Korte Suprema ang Vice Presidente sa halip na harapin ang mga issues at sagutin na ang publiko, no, magpaliwanag sa publiko. Yun naman ang nasa likod ng impeachment na ito, no? At again, ang panawagan natin sa Korte Suprema, dapat this time around irespeto ang Kongreso bilang co-equal branch na may exclusive na kapangyarihan sa impeachment, including yung paggawa ng sarili niyang rules. Ang gusto ng petition ng Vice President ay sabihin na invalidate ang rules ng House, no? So ibig sabihin, ang gusto niya mangyari ay ang Supreme Court ang gumawa ng rules on impeachment. Labag ito sa konstitusyon, no? Sir, labag din daw sa 1-year bar yung third and fourth kasi invalidate. Sinet aside na yung 1 and 2. Yun ang sinasabi natin nung paman, no? Kahit nung dinismiss yung first complaint, no, laban kay Vice President, at ang sinasabi natin dito, walang anumang impeachment na mangyayari kung lagit-lagi ay tatakbo yung accountable official at papatulan naman ng Supreme Court, no, on the basis of rules, no? Walang impeachment na mangyayari, walang mapapanagot na opisyal kung lagit-lagi ay panghihimasukan ang mga rules ng House sa impeachment, no? Kaya again, dapat matigil ito at dapat ma-assert na ang impeachment ay poder ng House, at dapat magtuloy-tuloy. Ultimately, dapat harapin ng Vice Presidente sa halip na takbuhan ang mga lehitimong question kaugnay sa paggamit ng confidential funds, kaugnay sa unexplained wealth at iba pa. Sir, yung April 14 hearing, tuloy naman habang walang PRO. Tama yun. And then, umaasa tayo na ang Korte Suprema ay irerespeto ang kapangyarihan ng co-equal branch at ibasura kaagad ang complaint na ito. Otherwise, sabi ko nga, wala nang ma-impeach na opisyal kung lagit-lagi ay questionin ang rules ng House. Kung hindi ba pwedeng i-impeach, i-file nyo ng impeachment complaint ng Supreme Court? O meron pa silang pwedeng nalabag para sila ay pwedeng ma-impeach kung ganito yung nangyayari? Well, ang usapin dito ay pagpapanagot sa Vice Presidente. So, yun ang dapat na focus natin ngayon, no? At kung hindi nagkaroon ng Supreme Court decision in the past, ay dapat, by now, dapat tapos na ang issue na ito, no? Pero nandito tayo muli, tapos, ano ba to? Paulit-ulit lang, di ba? No? Pinagkakait tuloy ng legal processes ang karapatan ng mamamayan na panagutin ang kanyang mga opisyal, no? Ang gusto lang naman natin magkaroon ng trial, no, at doon na maipakita kung may basis ba o wala, di ba? Bakit hinahadlangan ang prosesong ito? Kaya nga po, wala bang nagagawang impeachment offense ang Supreme Court dito sa pakikialam po? Ha? Wala bang nagagawang impeachable offense ang Supreme Court sa ginagawang pakikialam sa impeachment against VP Sara? At sabi nga ay nakakahatang ito sa mandato ng Kamara. Oo. Again, ang focus natin pagpapanagot sa Vice Presidente. So wag na tayong ma-distract sa ngayon sa usaping yan.
Yan ang gusto mangyari, no? Palabuin, makaiwas, no, ang Vice Presidente, harapin ang usapin sa pagwalda sa confidential fund at sa unexplained wealth.